Pick it. I don't know. Alright, good morning guys. Maayong buntag. Go up. Labay lang na dala parts sa harap. Be, parts. Alright, maayong buntag guys. Samahan nyo kami, ang aga pa namin ngayon. Time check. Maaga kaming gumising pero alas 9 na ngayon. Maganda yung sikat ng araw, medyo nagtatago pa. Samahan nyo kami dahil sa kauna-unahang pagkakataon, pupuntahan natin ang bahay ko. Ayun. So samahan nyo ako and then bibigyan ko kayo ng sneak peek. Ito lang talaga guys, yung nag-iisang bahay ko talaga in the 33 years of my existence. So tingnan natin, samahan nyo kami, bisitahin natin doon para naman ma-check natin at the same time makasilip din kayo. Tara, mamaya na tayo magchika. Let's go, sama ko yung mga bata. I want to talk to those people living there. Those people. Alright. Okay. So, alright guys, welcome! Welcome sa aking future tahanan. Chika, what do you say? Welcome! Yay! Welcome sa aming future tahanan ng single nanay ng apat at ako. Ito po ang magiging tahanan namin dito. At hindi pa siya ready. Hindi ko alam kung kailan pa ito magiging ready. Baka maging homeless na kami nito pag hindi pa ito ready. Agan, baka naman. So pasukin natin sa loob guys and we'll see. Maybe mag-ikot tayo around the area. Come, let's go inside. So, pasukin natin. It's big. It's good size for me and my kids. Not bad. For a single mom without headache. Single mothers. So, this is garage. Pero gusto ko sana to palagyan ng garden. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-park sa labas. Diba dira pa man ang gate? Oh. Gusto na ako ni siya yung garden. I'm so happy with this home. Ganda ng pinto. Kasi I like big windows. I want natural lighting. So this is the kitchen. Yan. Pwede ako magmarites dito habang nagluluto. Oh. Ano ginagawa ng kapitbahay dyan? Oh, ano kaya yung source of income nila? Oh, bakit laging may nagalabas-pasok na sakyanan? Of course, this is the small kitchen. Yan natin yung pagkagawa. Oh, malinis, in fairness. Ayan. Alright. In fairness, I like maganda yung pagkagawa, hindi siya chipipoy. Sturdy yung mga gamit. Hindi yung parang mumurahin lang. Calvi, there's insects there. And here we have access sa likod. So, ayan, kapag naboboard kami ni auntie, makikipagchismisan kami dito sa kapitbahay sa likod. Once they put it in my name, I'll put fence immediately. Meron tayong mga source of electricity. You see the way some houses will build cupboards like they are fake and cheap. But this one is good. Even this, you see? It's hard. The windows are big, auntie. Good for the light. Yes, auntie will love our home in the Philippines. My home is auntie's home. Anytime. Ayan. Di lang ko ganahan ani parts. Gusto lang na ko ni siya pailisan. I want to change the door. Yes. Ha? This is only plywood. The cheap part. So this is the first thing I want to work on. Once they... So this is bedroom. Yeah. Bedroom 1.
Bedroom, master's bedroom. This is another bedroom, and this is, yeah. So maybe Kahil can have his room, then you and the kids. Or these brothers of Kahil, and then you and a baby crib here. Not bad. It's a good space. Yeah. I already paid for the decorations and stuff. So this is the toilet. Ayan guys, ang toilet. So basically, kompleto na siya. Mga essentials. Gamit na lang yung kulang. Yun. So everything is same. Even the faucet looks nice. Not those typical cheap. Hindi yung mga chipipoy na gripo. Guys, naka-experience naman tayo ng pangmayaman na gripo style. Sana all nagmukhang may budget ang gripo. The toilet also, okay, not bad. Even the tiles is nice. So this is the... Okay. Ito naman ang master's bathroom. Of course, sa loob. My mom did not like the fact that when you go inside, it's bathroom. But I don't mind it rather than it's facing the bedroom. Because when you open this is the master's. Huh? Is this the master's? Looks more. Not bad. Okay. Ito yung master's bedroom. Maganda yung kanyang bintana, oh. I like the window. Very big. Source ng natural light. And, ito lang yung papalitan ko dito, guys, kasi chakanes. Oh, yan yung pangit ng... Parang maganda lang to pampalo sa mga, mga bata. Nabantay bata, patuloy tayo. And, I think that should be the space. This one is locked. So, 3 bedroom. Alright, alam nyo ba guys, kwentuhan ko kayo ha. So 33 years old na ako, hindi ko naman tinatago sa inyo yan kahit marami yung mga judgmental na mukha na daw akong 50. Pero okay lang. Wala namang problema kasi wala naman tayong magagawa sa birth certificate. 33 talaga ako guys. Saka ang importante healthy tayo, yun yung number 1. Kesa naman bata ka pa, marami ka nang nararamdaman. Come, let's move around. So... pagka-graduate ko sa Mindanao State University, I was 21. I immediately left the country para magturo. Auntie, come, let's move around. Para magturo. Okay, nag-record ba? Okay. I immediately left the Philippines when I graduated Mindanao State University year to 2011. 21 years old lang ako no, naghanap buhay na ako sa Thailand. And I was hired as a teacher kasi professional teacher ako, though hindi ako licensed. But I was able to grow and learn a lot. Kasi 10 taon ako sa Thailand. Yung downside lang is I was working, not really knowing the priorities in life. I was just focusing on short-term investments and never kong naisip na mag-start ng bahay or magsimulang magbayad ng bahay. Later ko na siya na-realize, sobrang later na talaga. I think I already had Calbi and Chico nung naisip ko na this is a must. Not that, anak, there's snakes there, come. So finally, I found the courage. Of course, with the support of my family at mga kapatid ko, I was able to acquire ang kauna-unahang bahay na talagang pinaghirapan ko. Nag-iisa guys. Yung iba merong 10, yung iba merong 5, yung iba merong 3. Ako merong 1 and I'm proud of it. Sobrang proud. Kasi kung meron man ako natutunan sa buhay, it is we have our different pace in life. You might find na 33 ka na, dun ka pa nag-boom. 21 ka, meron ka ng 6 digits or 7 digits sa account mo. You go and run. 'Di ba? So depende 'yan, may kanya. Yeah, you go run with auntie, go. So depende 'yan sa pace natin sa buhay. May kanya-kanya tayong takbo ng buhay. Pero sa lahat nun, ang na-learn ko is regardless of what's going on, life is right now. Life is today. You have to try your best na
make something out of your day. Something worthwhile, something positive, something something worthwhile, something positive, something na it doesn't have to be expensive, you don't have to spend, pero something na mag-e-enjoy ka at masasabi mo na today is a good day or was a good day. Every day, live every day as if there's no tomorrow. It's a cliche but it's true. And some people will take time to realize that. Lalong-lalo na yung sobrang marami ng challenges sa buhay. Ako kasi parang most of pain I have already been through. Physical pain, emotional pain, financial pain. So in the end, na-appreciate mo what really matters. So ikot-ikot lang tayo. Ayan si Auntie. Nagme-make time and bond with the kids while walking. We are just going to check the place. Iikot lang tayo isang beses. You see Auntie the land? Yeah. Look at that. It's a nice farm. Very nice. Alright. Anak, you are the fastest. Chico, run. Only the left hand is moving. Are you happy? Run. Sobrang cute ni Chico tumakbo guys. Bunjing. Yan you guys, yung left hand niya lang nag-move. Parang manika ba? Aha. Mama. Dami kong gutom guys. Ayan, buti na lang talaga. Pilipinas is key kapag ka nag-crave ka ng napakasarap na mga tinapay. Katulad nito, sobrang lambot at napaka-classic ng lasa. Mainit pa talaga galing sa oven. So samahan nyo ako magmerienda. First, pagkaon na habang init. Alright guys. Galing ako sa tindahan ng aking kapatid. At alam nyo mga tindahan ng mga kapatid ko nang bubudol yan. So may bitbit na naman ako dito. Nabudol na naman ako guys. Pero okay lang kasi 6 months to pay naman daw. Idagdag na lang natin sa bayarin natin sa bahay. Sa kuryente. Hello guys. Maayong buntag everyone. It's a beautiful Saturday morning. Ayun. Kita nyo tong nanay ko. Ayan, sinisave niya yung mga tira-tira naming pagkain at mga tinatapon na parte ng gulay. Dahil alam ko kung anong gagawin niya. O, kita nyo to. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, nagtanim si mama dito ng alugbati. Ayan. Tatanim niya yan. At nagtanim siya ng malunggay at tanglad. Grabe si mama oh. Nagpotokapi ng kapitbahay. Ang ganda kasi ng taniman niya guys. Sabi ng kapitbahay, pag kailangan nyo ng malunggay, kuha lang kayo dyan ha. Sabi ko naman, ay, ayaw po namin kumuha, magtatanim din kami. Joke lang, si Luso. Anyway, joke lang yun guys. Ang bait ng kapitbahay. Kasi syempre, aanhin niya naman yung napakaraming dahon ng malunggay. Hindi niya naman mauubos yan siguro. Pero ganun talaga tayong mga Pilipino. Isa sa na-appreciate ko, tayong mga Pilipino ay mapag-offer tayo ng pagkain, kung anong meron tayo, hindi tayo madamot. So, gustong gusto ko yan sa kultura ng Pinoy. At eto nga ay si mama ay nakapagtanim na pala ng tanglad at saka malunggay. Two of the most well-used na mga herbs and greens dito sa Pilipinas. Alam ko yung mga Pilipino sa abroad, mga OFW, talagang minsan nahihirapan din silang maghanap ng malunggay. Yung iba ay talagang nagtatanim kahit sa balcony lang nila para pang konti-konting sabaw at malasahan din nila yung malunggay. So ngayon ay mainit na yung araw dahil today maganda yung sikat. Kahapon parang 2 araw na yata guys na medyo madilim yung panahon. Hindi nga maayos yung init kaya nag-worry ako at baka yung mga damit ay tawag nito, hindi matuyo ng maayos. Ay, na-mix ni auntie yung itim at saka yung puti. Ayan, palinis na lang natin mamaya. So ang tahimik. Alright.
So habang tulog pa yung mga anak ko, actually si Kulot-Kulot, naka-record ba ako? Okay. Actually guys, si Kulot-Kulot kagabi sumama sa tita niya kay Mami Shinshin, yung aming eldest. At doon natulog kagabi, nag-request sa akin, naglambing kung pwede ba daw siyang makitulog doon. Eh di syempre oo naman, wala namang problema doon. Si Chico naman ay natutulog pa, si Mama ay maagang umalis para magbenta-benta. So yung kapatid ko, meron siyang mga tindahan at isa sa mga tindahan si Mama yung nagbabantay kasama yung ibang staff. At umaalis si Mama araw-araw ng alas 6. Bumabalik din siya ng alas 6 ng gabi. Ako naman sa bahay, kapag nasa bahay ako, nagbibenta din ako online. Kahit na ano lang, minsan kumukuha lang ako ng mga konti-konting items tapos binibenta para meron lang tayong cash flow. At least nakakatulong yun sa konsumo naming mag-iina. Ayun. So nakita ko nga pala maraming nagtatanong sa inyo about sa pagsuporta ng tatay sa mga anak ko. So sa ngayon, ayoko muna magsalita, masyado pang maaga, pero let's talk about how I am. Kasi minsan talaga hindi naiiwasan, nagre-reflect talaga ako after 5 months na paghihiwalay namin. Hindi ko nga namalayan pala guys na 5 months na. Hanggang ngayon, kahit na mag-aanim na buwan na kaming hiwalay, marami pa rin ako nakikitang comment na magbabago din yung isip mo, magbabalikan din kayo. Paano ko ba sasabihin sa inyo na I'm not looking forward to that. Umabot na talaga siguro sa point na talagang wala na, parang napagod na talaga ako. At nung time na nag-give up ako is wala na talaga yung feeling ko na nasa maling tao ka talaga. Yung feeling mo na kapag pinagpatuloy mo yan or babalik ka pa, alam mo na babalik ka din talaga sa zero. Ayun, so 5 months na. Emotionally wise, I have more peace sa puso ko at sa utak ko compared before. Wala na akong iniisip na wala ka na yung mga instinct na masasama, wala ka ng malakas na mga kutob na parang something is wrong. Wala na, kasi nilet go ko na talaga ng bonggang-bongga. Wala na akong pakialam kung anong ginagawa mo kasi hindi na tayo mag-asawa. Ngayon, free ka na. Kung ginagawa mo yan dati na magkasama tayo, ngayon pwede mo nang gawin na hindi na tayo magkasama. Dahil wala akong pakialam. Ayun. So emotionally wise, mas peaceful na ako ngayon. Physically, bumabawi yung katawan ko kasi I lost lots of weight. Nung mga time na yon dahil ang sama at ang hirap ng aking paglilihi for the first 3-4 months. Other than that, I'm not sure kung napagod din siguro ako ng bongga sa lahat ng nangyari. So, physically bumabawi from 40, nawalan kasi ako noon ng 7 kilograms eh. So, from 45 kg, bumalik ako ng 52 kilograms. So, masaya na ako doon. And I don't really mind sa weight ko guys. Kahit na kumain ako ng kumain hanggang 57 kilograms, hindi okay lang sa akin yung ganun. So physically bumabawi ako, nakakatulog na ako ulit ng maayos. Dahil, by the way you guys, ang tagal kong hindi nagkaroon ng peaceful sleep. Dahil, alam mo yung pag may asawa ka and then somewhere in the marriage parang something is wrong. Hindi ka talaga makukuha ng peaceful na tulog. Kasi, something is wrong eh. May bumabagabag sa'yo eh. Katabi mo yung asawa mo pero kahit anong pag-uusap ninyo, parang may kulang. Ganon. So, mahirap matulog. Kasi pag asawa ka, merong part ng puso mo na for the marriage. Merong part ng puso mo na for the kids. Ganon. So, ngayon, mas better. Nakakatulog na ako ng maayos. So, masaya ako dun. Financially wise, I would say that actually, isa lang yung masasabi ko. And this one, I am very grateful. God has prepared me very well of what was about to happen. Yun ang sasabihin ko. Naplano lahat ni Lord. Actually, hindi niya naplano 2 months before we separated eh. Naplano na lahat ni Lord at na ayos na lahat ni Lord sa akin simula last year pa.
So, nung mga year na nagpe-pray na ako ng harder, kasi hindi naman talaga ako guys church goer, pero I believe in God and I always talk to Him, especially kapag kasi may mga times talaga na in doubt ka, may mga times na nagre-reflect ka, kahit anong oras, ano ba yan? Kahit anong oras ng isang araw. So, last year pa, napansin ko na ginaguide na ako ni Lord na, okay, eto yung mangyayari sa'yo ngayon dahil malapit na malapit ka na talagang sumuko at hindi ka pwedeng ma-zero. Dahil maayos kang nanay, isa lang naman yung gusto mo, yung maayos yung pamilya mo, mag-provide sa mga bata, at kailangan maging ready ka. Parang ganun yung nangyari. So, na-set up na talaga siya last year pa. Napansin ko na sunod-sunod yung mga pag-provide sa lahat ng mga needs namin ng mga anak ko. So, masaya ako dun. So far, for the last 5 months, I am okay. Hindi ako naghihingi ng sobra-sobra. Gusto ko lang makita yung mga bata na masaya at walang sakit. Yun lang. At kahit sa sarili ko, yun din yung prayers ko para sa amin ni Auntie na hindi kami magkasakit pareho kasi kami yung nagbibigay talaga ng general or major care at guidance kay Kulit-Kulot, kay Chico-Chico, kay Kahil, at sa magiging bagong addition sa ating family. Ayun. Alright. So, ayun guys, ang estado ng aking buhay ngayon. Pero maraming salamat sa inyo at lagi nyo kaming sinasamahan at hindi nyo pa rin kami iniiwan. Maraming salamat at hanggang ngayon kasama ko kayo sa kwento-kwento ng aking buhay kahit na hindi naman ito na Jessica Soho or hindi naman ito na magpakailanman. Mas lalong-lalong hindi na Tulfo. Malapit na sana, no? Malapit na sana magpatulfo. Ayun. So anyway, pasok tayo sa loob and let me have some breakfast para masimulan ko na yung mga kailangan kong gawin. Update ko nga pala muna kayo guys, no, nung isang araw naghanap ako ng pwesto. Naku, hindi pa ako nakakahanap guys. Ang hirap palang maghanap ng pwesto dito. Kasi lahat halos ng mga pwesto sa city taken na. Tapos medyo may kamahalan yung renta ng iba, pero we're not giving up kasi pag binigay talaga sa atin yan, hindi mo maiisip kung kailan at kung saan. So sa ngayon hindi ko pa nakikita, but I'm praying na one day magkaroon tayo ng magandang pwesto kahit maliit lang para sa ating benta-benta. Alright guys, time to have breakfast. Gising na si Chico. Ayun, naglalaro. So kakain lang ako. Ito ang aking kakainin. At meron tayo ditong tortang bulinaw. Hindi ko alam anong tawag ninyo sa Tagalog, pero dito sa Jensen, bulinaw. Ginawa ni mamang torta. Pagkasarap-sarap nito guys, binili namin to sa palengke kahapon. 260 pesos ang kilo. Grabe pala no, kahit gaano kaliit yung isda. Basta pag nagmahal lahat, mahal na din. Mahal na din. 260 pesos, pero ganun talaga, okay lang din kasi sobrang fresh. At saka ito yung size na hinahanap ko, yung maliliit talaga. Yung wala pa siyang bituka. And then, meron ako ditong steamed gulay, okra at saka talong. Kasi sabi ng nanay, kailangan may okra tayo once a week. At saka itong toyo with calamansi. Ang signature sauce nating mga Pinoy. So sa ating mga OFW dyan na hindi pa kumakain, tara! Kainan na! Siyempre hindi nawawala ang tubig. Ito po ay aking water bottle ng around, 4 years or 5 years na. Ito ay regalo sa akin ng katrabaho ko sa Thailand. And ito yung binigay niyang gift sa akin nung nag-birthday ata ako. Other than that, after that, wala na akong ibang water bottle, kundi ito lang talaga. Pero hindi po ito sponsored ha. Hydro Flask, baka naman. Maraming salamat. So, yan ang iniinom ko lagi. Yummy.
Chico, come. Fish. Chico, come. Fish. Ah.